Ugali niyo rin na feeling entitled na kaya niyong diktahan si Liza. Ibig sabihin yun, hindi kayo alam paano kumulate sa Liza. Paano kung na-appoint kayong dalawa? Dito, halatang-halatang meron na siyang pagkiling kay Lisa Marcos. Dito, binabanatan niya na si Maharlika at si Pebbles. Binabanatan niya na at sinasabi niyang hindi lang kasi kayo napagbigyan ni Lisa. Kaya niyo binabanatan. So, how did you know na hindi sila pinagbigyan ni Lisa? Isipin niyo yun, ha? Paano mo nalaman na hindi sila pinagbigyan? Don't tell me, sinabi sa iyo ni Maharlika, alam mo, hindi kasi kami pinagbigyan ni Lisa. Kaya binabanatan namin. I don't think they would say that to you. Diba? Kilala ko. Ako, hindi ko na nakakausap yung si Maharlika, pero si Pebbles, nakausap ko pa yan. So, ibig sabihin po, abay, nakakausap ka. O, tuloy. Ganun pa rin ba sasabihin nyo kay Lisa? I don't think so. Close sila, no? Lisa talaga. Close sila. Lisa. Ang tawag niya, Lisa. Hindi kasi, di ba, sabi nga nila, merong payo pagka ikaw nasa restaurant daw, ang tatawag mo dun sa waiter o waitress, yung first name nila, so that they would serve you well. Di ba? And at the same time, para ang dating kaibigan, so hindi tatarantaduhin yung pagkain mo, ganyan-ganyan. Yan yung payo di ba? Pagtatawag ka ng waiter. Ay, anong name mo nga pala? Ryan. Uy, Ryan, pengin naman ako ng tubig, ganyan-ganyan, di ba? Kasi para close. Tama, mali. Tama, mali. Eto, Lisa na ang tawag niya. Iba ka. Iba ka. Ina-analyze kita. Mga opportunista kayo. What's the difference between me and you? Okay? Tumulong ako sa kampanya pero hindi ko pinangarap ma-appoint. Kayo. Very obvious naman Ikaw pa nga, Maharlika, nagsabi na ni-request mo, diba, na sana bigyan ng trabaho si Pebbles. Nag-react ba siya? Hindi. Tinanggap niya yun. O, syempre, gusto rin niya ma-appoint. O, Maharlika, sagutin mo ito. Huwag kang magtago. Nagtatago ka Ay, ba't ba nang tago? Hindi kasi na sinasabi nito dahil nga may kaso. So, Maharlika, sagutin mo itong paratang sa'yo ni Bagong Lipunan. Sinasabi niya, kaya ka lang naman nagagalit daw kay Lisa Marcos, dahil sa hindi kayo na-appoint. Yan ang unang akusasyon niya. Hindi kayo in-appoint. Kaya daw kayo nagagalit, Pebbles at saka Maharlika. Buti pa si Pebbles sumagot na. Ikaw, Maharlika, kailan ka sasagot dito sa akusasyon na to? Totoo ba ito? Totoo ba ito, Maharlika, sa sinasabi ni Bagong Lipunan, hindi ka lang daw na-appoint, kaya ka nagagalit sa mga Marcos? Pakisagot. Pag hindi ka sumagot, sabi nga, silence means yes. Diba? So, you have to answer. I know, maaring sabihin mo, i-justify mo, ay, hindi ko napapatulan yan, walang kwenta yan. Oo, pero malaking akusasyon ito sa'yo. Simpleng sagot lang naman kasi kung ina-accuse nyo nga si Marcos ng, ba't di niya sinangod kung gumagamit siya o hindi? Bakit niya tinawanan lang? Ina-accuse natin, di ba, si Marcos ng ganon. Ba't niya tinawanan lang? Tayo rin. Dapat sagot din tayo. Kung kayo in-accuse ng something, yes or no lang naman totoo ba o hindi? Diba? Yung vlog mo na tinanong mo si Lisa, bakit hindi pa na-appoint si Glenn Chong? Yun yung last na hindi na sumagot si Lisa sa iyo. Kasi demanding ka. Dinuro ka pa! Dinuro ka, madam! Demanding ka. Nanggigigil na naman si Bagong Lipunan. Demanding. Madam, hindi ka lang daw humingi ng appointment. Demanding ka. Ano ibig sabihin nun? Entitled ka daw, Madam Maharlika. Dinuro ka ng ganon? Payag ka nun? Payag ka?
Ako, di ako papayag niyan. Induduruin ako ng ganyan. Hindi ako papayag. Diba? Sana kung hindi niya pinangulangot yan, okay lang. Pinangulangot niya yan eh. Tapos dinuro ka. Gumanon siya, tapos... Diba? Feeling entitled. Hindi naman talaga kayo nabudol eh. Hindi lang kayo napagbigyan. That's the difference between me and you. Yun! Siya lang ang bayani. Siya lang ang bayani. Si Bagong Lipunan lang ang may pagmamahal sa bansa. Ay! Dinaig mo pa si TP. Walang biro. Dinaig mo pa si TP. Okay? Tapos sabihin niyo, makisama ako sa inyo. Ayaw ko maging korap katulad niyo. Wow, kurap ka na ngayon, Maharlika! Kurap ka na! Kurap. Maharlika, kurap ka daw. Kurap! Paano ba yan, Maharlika? Sinabihan ka ng kurap? Payag ka ba nun? Papayag ka ba? Ha? Kurap. Kurap. Oh, wala ka pala, Maharlika eh. Yung tapang mo, nawala. Ang tapang mo, di ba? Harapin mo lahat. Pero si Bagong Lipunan, di mo maharap. Kurap. Ayaw kong maging budol tulad niyo. Budol? Hindi kayo para sa bayan. Budol? Di ba? Hindi kayo para sa bayan. Bigyan natin ng mga kalays, ng reaction yung pinost ni Pebbles na alam kong galing sa kanyang information. Okay? Naku po, galing daw sa'yo information, Maharlika. Ikaw na may kasalanan. Sabi ko sa'yo eh. Ikaw na may kasalanan ngayon, Maharlika. Wala ka pala eh. Wala. Okay. Pero bago dyan mga kalays, huwag yung kalimutan na bumingo tayo sa ating analysis. Oh, bumingo daw. Bingo! Ang kabaklaan niya, no? Woo! Kinikilabutan ako. Promise, kinikilabutan ako. Don't tell me, Jojo, di ka kinikilabutan habang pinanonood mo to. Yung salitang bumingo ako. Nakakasuhan nga ni Abel itong si Maharlika. Bumingo tayo dyan. Pero, ano mangyari sa case, that's another, di ba, analysis natin. Right? Pero sabi ko, dito, tingnan nyo ng mga kalis kung ano yung analysis ko dito. Ano mangyari sa kaso. Okay? Kasi aligaga eh. Di ba? Wala na daw sa California. Yun yung nasabi ko. Akala ko ba harapin mo yung kaso? Oh, wala ka pala! Maharlika! Wala ka! Akala ko ba harapin mo yung kaso? Wala ka na daw sa California? Wala. Sagutin niya si Bagong Lipunan. Sagutin niya si Bagong Lipunan. Diba? Kurap daw siya eh. Oh, payag ba siya nun? Kurap siya. Kurap ka daw, Maharlika. Oh. Diba? Yung talagang may ebidensya ka. Unang-una, nasaan ang pulburon video? Oh, ngayon di na siya naniniwala sa pulburon video. Sintu to. Halos gatasan mo araw-araw yung pulburon video, tas ngayon di ka na naniniwala. Ang lupit mo, Brad. Ibang level yung U-turn mo, ha. Dinaig mo pa talaga yung mga nag-U-turn. Alam mo yung bumibiglang liko sa mga dyan sa mga motel, dinaig mo. Halos inaraw-araw mo yung video na yan eh. Tapos ngayon wala na yung video. Biglang nawala. Ay, nako, sa halagang... Right? Nasaan yung narongsan ni Amy na asin daw? Oh, that's the second one. Mayroon ba? Asan daw yon yung mga ganon-ganon. Oh, yung text daw ni Amy, hindi mo na pinakita, Maharlika, wala ka pala. Wala. Puro ka pala daw fake news, Maharlika. Diba? Kung utusan mo man lang tong si Pebbles, dapat kumpleto. Oh, kaya hindi nga. Yung
magpe-fake news ka lang. Okay, O, fake news ka, Maharlika. Fake news, fake news, fake news. Fake news, Maharlika. O, ang tanong, sino na ang reyna ng fake news? Si Maharlika o itong si Bagong Lipunan? Ha? Ha? Ano sa tingin nyo? Ano na sa tingin nyo? Sino na ang fake news sa kanilang dalawa? Wala ka pala, Maharlika. Fake news ka, fake news. mga kaloys, eto Papakita ko sa inyo yung mga kaloys. Anong sinabi niya? Sige nga. Naka-zoom in ba mga kaloys? Sige, mga zoom in. Shoutout kay Ma'am Lichen, kay Jai, at kay Ma'am Liz, at kay Ma'am Melodia Yoshida. Okay? Sabi ni Fourleaf, tungod ba anin nang wala kagipansin Maharlika kasi mong project? No, it's not about the project mga kaloys. In-explain ko na sa iyo, hindi sila qualified din. Hindi sila, Maharlika, wala ka pala hindi ka pala qualified doon sa project niya. Ang tindi, may qualification yung project. Wala. Maharlika at saka Pebbles, hindi pala kayo qualified doon sa project niya. Wala. Sino kaya qualified doon sa project niya? Siya lang mag-isa? Lupit nito. Lahat kayo, kurap! Lahat kayo, hindi qualified. Ako lang ang qualified. In-explain ko lang kay Maharlika ano yung red flag kay Glenn Chong. Diba? About dun sa ayaw ni Glenn Chong mawala yung project ng mga Congress, not the project's kabayanihan. Okay? Wala naman. Iba na lipad nito. Malayo na lipad nito. Project ng mga congressman, mga senator, na naging source ng corruption. Pork barrel po. Diba? Attorney Glenn Chong, ayaw ko sa smart mate kasi yun ang diba? Dayaan. Yun yung source ng corruption. Tapos, okay lang sa project ng Kongreso na naging source ng corruption. Ano yan? Double standard? Gusto mong maging COMELEC chairman? For what? Ang dami ba nakaabang dyan ng mga makikinabang sa pagiging chairman mo? Hindi ka po consistent Yun yung red flag. Kasi nga, kahit sabihin mo, honest ako sa aking project, blah, 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 how would you know kung walang mga resibo din? Diba? Sabi mo, project, dapat may resibo, O sige, siguraduhin mo yung project mo, may resibo, Pag walang resibo yan, maniwala ka sa akin, aaraw-arawin ka namin dito. Pero pansinin ninyo, pansinin niyo, Tingnan niyo yung suot niya. Sabi ko nga sa inyo, ako, sa tingin ko darating talaga yung point na babalik to kay Marcos, Bakit? Ngayon pa lang, pinupuri na, How would you know? Right? Ganyan ba ang practice sa company? Na kumugastos ka, sabihin mo, honest lang ako, wala nang resibo. Ganun ba? Oy, wag mo naman, ayan ka na naman ngunguyain mo na naman yung mo. Wag mo nguyain, parang awa. That's the red flag. Pero anong ginawa niya? Kinampihan niya. Pinahid na sa manggas. Pinahid na sa manggas, mga kababayan. Ulitin natin. Pasimple pa, pasimple pa. Akala mo, uli ka, Gusto mong maging COMELEC chairman? For what? Ang dami ba nakaabang dyan ng mga, makikinabang sa pagiging chairman mo? Hindi ka po consistent Yun yung red flag. Kasi nga, kahit sabihin mo, honest ako sa aking project, blah, 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 how would you know kung walang mga resibo din? Ina. How would you know? Simple right? Na. Ganyan ba ang practice sa company? Na kumugastos ka, sabihin mo, honest lang ako, wala nang resibo. Ganun ayan na, naku po, patay tayo, dinukot na. That's the red flag. Mandurukot ka! Mandurukot! Dinukot na. Saan kaya niya ilalagay? Bibilugin niya muna. Pero anong ginawa niya? Kinampihan niya. Pinahid na. It's the same way na nangyari dito kay Liza. Okay? Lisa na naman.
Si Glenn Chong ang naging reason kung bakit hindi na pinansin ni Lisa si Marlica. Kasi nag-demand siya eh. I-appoint mo na si ano. Bakit hindi na-appoint tong si Glenn Chong? Di ba? Nasa vlog niya yan eh. Right? Nag-demand siya kay Lisa. Na parang akala ko kung sino. Eh, hindi naman sinabi ni Glenn Chong na nung campaign pa ay ayaw ng Smartmatic or hindi na sinama ni Liza siya dun sa Smartmatic nila na Pandaraya. Ano ibig sabihin nun? Ano? Hindi talaga siya gusto ni Lisa. Diba? Sabi ni Glenn Chong, 3 posisyon daw pero hindi niya tinanggap. So, for the longest time, tumahimik ka kasi nag-aantay ka ng posisyon. Kung para ka talaga sa bayan, hindi mo na inaantay yun. Right? Pero may mga kayo may mga vested interest kayo. Yun yung hindi nyo lang maamin sa mga... Marlica, may vested interest ka daw. Grabe ka naman pala, Marlica. May vested interest ka pala. Grabe naman. Ano ba yun? Mga viewers nyo, budol din kayo. Budol din kayo. Diba? Budol din kayo. Budol versus budol. Budol Tapos versus gusto nyo kampihan ko kayo? Gusto nyo kampihan kayo? Tapos grabe yung tingin nito sa sarili niya, no? Talagang feeling niya, feeling niya, si Marlica at saka ito sila Pebbles, gusto na kampihan nito. Hoy, wala, ikaw nga yung gusto magpakampi. Walang gusto sa'yo. Wala kang dumidikit sa'yo eh. Mahiya-hiya ka naman. Walang humihingi ng sa'yo, approval sa'yo o kaya naman dumidikit sa'yo na o parang affirmation na kaibigan mo. Wala. Lahat dumidistansya sa'yo. Napansin? Magsama kayo ni Joey, kayo lang ang magkaibigan. Joey, ba't mo naging kaibigan to? Oo. Kisama sa inyo? I don't think so. Right? Darating ang panahon, bibingo ako dito sa mga pinagsasabi ko. Bibingo. Diba, mga kaloys, nung bago ako nagsalita about dun sa isang topic natin, sabi ko may darating. May darating. Ito na nga yun. Ito daw yung darating na yun. Ano ba yun? Ha? Dito, malalaman mo na napakasinungaling niya. Maparinig ko sa inyo. Dumating nga. Diba? Kung sa Bisaya pa, makagaba ko, guilty siya, hindi. Ang dami mong alam. Right? Sabi niya dito, tigilan mo na yan. Hindi ka man lang kinampihan ni Marlica sa laban mo kay Banat Bay. Actually, Pebbles, tinawagan nga niya ako, panalo ka dun sa debate niyo ni Banat Bay. Tumawag siya sa akin. Tumawag siya sa'yo? Marlica, totoo ba yun? Tumawag ka kay Bagong Lipunan? Totoo yun? Kinongratulate mo yung kahihiyan niya na nakuha dun sa debate? As in, pinagtawanan siya dun? Kinongratulate mo pa? Marlica, pabulaanan mo ito kung hindi totoo. Kung hindi, kahiya-hiya ka rin. Mantakin mo, pinagtawanan siya doon. Pinagtawanan siya doon. Nabawasan siya ng subscriber doon. Yung mga taong nagko-comment doon, galit sa akin. Pagtapos love na nila ako. Kasabi nila, ayoko na sa'yo, Bagong Lipunan. Tapos kinongratulate mo daw. Totoo ba yun, Marlica? Ikaw pa pala ang tumawag. Ibig sabihin, ikaw talagang nangangailangan kay Bagong Lipunan. Diba? Tapos nag-text pa siya, Roy, gigil pa rin si Banat Bay sa group size sa'yo. Nag-text siya. Asan ang text? Ilabas mo yung text. Sige na, ilabas mo yung text. Pag wala ka nilabas, fake news ka. Bakit? Yan yung sinabi mo kay Marlica eh. Di ba? Nag-text sa kanya si Aimee. Wala naman siya nilabas. So, fake news siya. Budol siya, budol. Ngayon, sinabi mo, nag-text si Marlica sa'yo. Asan? So, budol ka rin. Budol. Nandito. Asan? Ipakita mo. Ay, cellphone lang yan eh. Nag-text nga sa akin si Elon Musk eh. Sabi niya, magsosyo daw kami. Tinext nga ako ni Gigi. Sabi niya, Banat Bay, kantahan kita. Ito, Asa na yung text? Bago ko si Blinlock, nirecord ko. Asa na nga?
Asan? So mali-maling information nakuha mo, Pebbles. Hindi mo kinuha yung side ko. Asan? Maling-mali daw, hindi kinuha yung side niya. Eh bakit? Nung ako ba, hindi mo kinuha mo yung side ko? Nung pinagbintangan mo akong bayad? Tinanong mo ba ako? Hindi rin. O, tingnan mo. Lahat ng mga pangbibintang mo sumusuplak sa pagbumuka mo ngayon. Sabi ko sa'yo hindi ako naniniwala sa salitang karma. Ang tawag lang dyan, hustisya. May hustisya. Kung ano-anong pinagbibintang mo sa akin, di ba? O, tinanong mo ba ako? Banat Bay, totoo ba? O, kasi may balita kami. O, ganito. O. Di ba? Wala. Bakit? O, ikaw ngayon, humihingi ka ngayon, ba't di ka man lang tinanong? O. So, ikaw lang pwedeng tanungin, ako hindi. O, anong tawag dyan? Boom kunana. Ha? Kung ikaw may bingo, ako boom kunana. Kasi alam kong doon ka talaga papanik sa kanya. Kasi pareho kayo budol Budol? Sabi niya, hindi pwedeng makapag-away mo, kaaway din ni Maharlika. Come on. Hindi pwedeng kaaway ni Maharlika, kaaway mo rin. Come on. Sino ba nagbigay nung mga screenshot sa Canada? Di ba si Maharlika? Sino daw ba nagbigay ng screenshot? Maharlika, totoo ba yan? Ikaw ba daw nag-feed? Yan ang sinasabi nito ni Bago Lipunan. Ina-accuse ka na ikaw daw ang nag-feed. Naku po. Maharlika, kakaiba ka pala tumira sa likod. Nagsusuot ka? Kakaiba ka Nakatalikod ka tumira. Ba't di mo diretsuhin? Tapos ngayon, binabalikan ka. Di pahiya ka ngayon. Kinampihan niya ako. Alangan, makakuha ko agad yun sa mga DDS. Hindi naman ako DDS since 2016. Hindi naman talaga ako naging DDS. Miriam BBM ako So, paano nga? Paano ko nakuha yun? Galing sa kanya. Diba? Ito ang pwedeng teorya dyan. It's either galing nga sa kanya noon at hindi yung recent. Dalawa yun. Diba? Kasi tandaan ninyo, noong time na yun, talagang sinisiraan ako ni Maharlika. Sinisiraan ni Maharlika si Mocha dahil binabanatan namin si BBM noon. Kaya maaring ibinigay niya yan noon. But not at this time na napahiya ka sa debate. Di ba? Wag ako. Mautak to. So sabihin mo na hindi ako kinampihan? Wrong. Okay? Wala ditong kinalaman si Banat Bay. Ano walang kinalaman? Ako yung pinag-uusapan nyo. Kung kinampihan o hindi kinampihan. Tungkol sa debate nyo ni Banat Bay. Tapos sasabihin mo, walang kinalaman si Banat Bay dito. Ano to? Sino kaway mo? Si Banat Bayot? Ang hina naman ng kukote nito. Okay? It's about yung paninindigan. Right? Ipagtanggol mo pa yung tao na paborita ay pork barrel. Anong klase ka? Para ka ba talaga sa bayan? Pork barrel. Diba? Inaway mo si Lisa dahil sa tao na yun. O anong ibig sabihin yun? Kung si Thinking Pinoy may Mel Robles, ikaw rin mayroon ding Glenn Chong. Ganon? Tapos sabi pa niya dito, analogy yung pambobo. Iba naman yung kay TP at saka kay Mel, manager niya yun at ang bintang doon, pinagkakakitaan niya yun. Iba, pinagkakakitaan ba si Glenn Chong? Analogy yan, pantanga lang Ano ba to? Ano ganitong vlogger na to? Papaano nagawaan ka ng kabutihan ng tao, wini-welcome ka sa lugar nila, hindi ka pinagastos. Kaya kong gumastos, Pebbles. Yan. Pumunta daw siya sa Amerika, in-invite daw ni Maharlika at sinasabi ni Maharlika kay Pebbles na hindi daw gumastos ito. Sinagot daw lahat ni Maharlika. Eto yung susuplak sa mukha ninyo. Mga sinungaling kasi kayo. Yan ang problema sa inyo magkakasama. Kayong mga pro-Marcos noon. Ngayon, napakasinungaling nyo, lumalabas tuloy. Tandaan mo, yan din yung sinasabing akusasyon ni Maharlika sa akin. Na siya daw ang nagbayad, siya daw ang ganito, pati daw pagkain ng Mocha Girls, pati daw pagkain ng O, di ba naalala mo? Yan ang pagbibintang nyo sa amin.
Tama, mali. Oh. Ngayon, ikaw na pinagbibintangan. Sabi ko sa iyo, merong hustisya. May hustisya. Okay? Tapos sa pababa dito, grow up bro, focus ka na lang tayo para sa bansa. Paano ka makakapokus para sa tayong bansa kung ikaw may vested interest din? Ngayon na naman si vested interest. Ano ba yung vested interest niya? Nga pala, gusto ng pwesto. It's kawatan versus kawatan. Budol versus budol. Budol versus budol. Diba? Bakit ay mo Mas kuha ni Boss Dadayo, budol versus budol. aminin Pebbles na nag-aantay ka rin ng posisyon, na ganun ka kasipsip? Halata naman sa action niyo eh. Gusto niyo may kapalit, may posisyon? Ibahin. Pebbles, gusto mo daw ng kapalit, may appoint. Gusto mo ba ma-appoint? Totoo ba yan? Pebbles? Pero parang wala akong narinig ganyan. Pero dapat sagutin nyo yan, kayo ni Maharlika. Sagutin nyo yan. Tumulong ako kay BBM na hindi ko in-expect na ma-appoint ako or whatever. Gusto ko lang sundin niya yung pangako niya. That's the difference between you and kayong mga grupo niyo. Grupo niyo, ikaw yung nakikigrupo dyan dati. May topak talaga to. Diba? Kayo naman ang naglumapit sa akin eh. Even yung yung collab natin first time with Sas, ayaw ko sa channel ko, gusto ko dun sa kanya. Pero bakit gusto niya dito sa akin? Bilang kaibigan, sige. Ako na lang mag-host. Maharlika, ikaw daw pala ang lapit ng lapit kay Bagong Lipunan. Totoo ba yan, Maharlika? Hoy, sagutin mo to! Huwag kang tatahimik dyan. Pagka tumahimik ka dito, ibig sabihin, wala yan tapang mo. Yang tapang mo, kaya mo lang daw pala ginagawa yan tapang mo dahil gusto mo lang ma-appoint ni Lisa Marcos. Ngayon, kung talagang totoo kang tao at para sa bayan ka, sagutin mo to. Bakit? Sinasabi nito, lumalapit ka lang sa kanya, kailangan mo lang siya, ginamit mo lang siya, lahat-lahat. At ang tawag niya sa inyo, corrupt. Corrupt. Sinunod ko naman lahat yung gusto niya, di ba? Even yung pag-takedown ng YouTube channel ni Ben Barubal, na para sa akin, kahit tirahin ako ni Ben Barubal, hindi ako napipikon, natatawa lang ako. Pina-takedown mo daw. Ikaw talaga, Maharlika, may kasalanan sa lahat na to. Sagutin mo to, pag di mo to sinagot, ibig sabihin, wala ka. Wala. Kasi wag mo sasabihin na maliit na vlogger lang to, wag mo sasabihin na focus tayo sa issue ng bayan. Ito, issue ng bayan to. Bakit? It's your credibility ang naandi dito. Pag hindi mo sinagot to, yung credibility mo mawawala, isa ka palang sinungaling. Yun ang totoo dito. Okay? Kaya dapat sagutin mo to. Pero siya pikon. Inamin ba niya yan sa inyo? Hindi. Pikon po siya kay Ben Barubal. Ay, pikon ka daw kay Ben Barubal? Maharlika, wala ka pala. Mahina pala yung EQ mo. Pikon ka pala. Mahina ang alam mo yung mga pikon, yan yung mahina ang emotional quotient. Kasi nga pikon. Ang lakas mong bumanat, yung pala pikon ka pala. Totoo ba yan? Ay, sagutin mo yan. Pag di mo sinagot yan. Okay? That's the difference between me and her. So, susumbatan tayo? Sumbatan tayo about dun sa Ay, sumbatan na. Ito na. Gusto ko to. Sumbatan! Ito, favorite ko to sa lahat. Yung nagnunumbat ng Ito na. Pakinggan niyo ha. Sang sumbatan na sila. Nasaan kayo, Sas? Nasaan kayo yung ibang ma-vlogger nung time na nag-isa lang siya? Laban kay Liza. Nasaan? Right? The difference between me as a Marcos Solis at sa kanya, wala akong in-expect. Oy, huwag ka mangulangot! Sa live ka, nangungulangot ka. Pwede kang gumanyan, Mangati yung ilong mo, pwede. Pero yung mangungulangot, dudukutin mo pa, tapos ibabato mo lang. Huwag naman kanong Yak! Yak! Huwag naman ganun. Na posisyon.
Gusto ko lang na gayahin ni BBM yung leadership ng kanyang ama. Yun lang. Pero yung may isisiksik ako na politiko, wala po. Kasi wala akong connection sa mga politiko. Hindi kagaya ng mga Iskonians, na mga vloggers, wala. Okay? Kaya kayong nanonood, kung wala kayong protection kung wala kayong connection sa mga politiko, hindi rin yun alam sa likod ng camera ano nangyayari. At saka hindi kayo panatiko sa mga politiko. Pareho tayo dito ka sa channel. Pero kung ikaw po panetiko, doon ka sa... Maunti yung subscriber mo. Don't tell me... wala nang matinong Pilipino. kanilang channel. Hindi naman kayo welcome dito. Sabi niya, Sol, I don't belong to any of you guys, Maharlik at Bahulipan and other vloggers. I myself expected Glenn Chong to be appointed in Comelec. Nagkamali siya ng basa. Okay, pero alam niyo ba kung anong reason ni Liza? Diba? Sabi ni muntikan na siya madulas doon, no? Alam niyo ba kung anong reason ni Liza? Kung ba't daw hindi in-appoint si Glenn Chong bilang Comelec chairman, alam niyo ba? Alam nyo, dito nabubuking na siya eh. Nabubuking na siya na nakakausap niya si Liza. Liza na nga ang tawag eh. Hindi niya nga tinawag na kung ano man, di ba? Ano man tawag nila doon? Mamshi, ano ba tawag nila kay Lisa Marcos? Hindi nga FL, ano ba? Iba ba tawag nila eh. Dito, Liza na talaga. Sayang sa inyong network, oy. Kamo na lang unta nabilin ba? Kamura na sa Yan, Lisa Smug. Siya ang tawag nila, di ba? Hindi na ganun. Ang tawag na lang yan, Lisa. Honestly, hindi ko talaga kayang pakisamahan yung mga ginagawa niya sa likod ng camera. Okay? Ibahin nyo lang ako. Kung ayaw nyo, go! Okay? Go! Umalis na yung mga tao sa'yo. Huwag kang mag-alala. Babay na sila sa'yo. So dito mga kaloy, sabi niya, winelcome ka sa lugar nila na hindi ka pinagastos. Ito na. Sabi ko nga sa inyo, pag nagkumakain kami, di ba? Sabi ko, magkano ang share ko? Okay, sharing. Or nagbumunot din ako ng wallet. Ako magbabayad. Pero sabi niya, wag na. Di ba? Kaya ko naman yan. Kaya kung titingnan yung mga kaloys, okay. See? Ito yung time na nag-meet kami. Yan yung reservation ko, Saan pa ako pumunta, Ang dami, puro hostel. Sige, baba mo pa. Sigurado mahuhuli ka dyan kung saan ka pumunta. Ayan. Huli. Hostel. Bakit ba hostel, Randel Bunagan? Bakit hostel? Kaya kanina pinag-usapan niyan bakit sa hostel siya. Kasi sa hostel, sama-sama dyan. Yung mga, common yan. Diba? Mas mababa pa daw yan sa motel, sabi ni Randel Bunagan. Bakit kaya siya sa hostel? Ako alam ko kung bakit. Diba? Pwedeng doon, alam mo na. Aside sa mura, walang pera, alam mo na. Hindi kaya meron siyang mga sa ilalim ng kumot na nagaganap, may mga ganon. Diba? So dito, pinapakita niya na siya ang gumastos. Tama, mali. Okay, let's give it to him. Ay, to her. Basta, whatever he or she is. Let's give it to her. Okay? I mean, him. Sige na nga, him. To Bagong Lipunan. Let's give it to Bagong Lipunan. Na nagbayad siya ng sarili niyang hotel, na nagbayad siya ng sarili niyang kung saan man siya pumunta. Pero this is the thing Ito, makinig kayo mga kababayan. Dito, napapatunayan natin na yung sinasabi ni Maharlika noon na kesyo binayaran daw niya, pinapakarga ko daw sa opisina, isang kasinungalingan. Kasi dito, may lumalabas na may nagsisinungaling nga si Maharlika na ni isang kusing wala daw siyang ginastos itong si Bagong Lipunan. Nagbayad pala ng sariling hotel.
Mamaya, ipapakita niya pa yan, nagbayad din siya ng sarili niyang eroplano. Nagets nyo? Pareho silang sinungaling. Correct. So, kinarma ka ngayon bago lipunan. Kasi yan ang pinagbibintang nyo sa akin noon na si Maharlika nagbayad ng pagkain namin. Si Maharlika, mga siraulo nyo. Yan ang totoo. Kaya ngayon, ang tawag dyan, binabalikan kayo ng tadhana. Napakasinungaling nyo kasi sa akin. Diba? Napakasinungaling nyo sa akin. Kaya ngayon, ayan ang karma mo. Pinagbibintangan ka naman ngayon. O, diba? Anong pakiramdam? Wala. Nakikisakay ka lang pala sa kayamanan ni Maharlika. Bleh. Nakikisakay ka lang pala sa mga kinikita ni Maharlika. Nagpalibre ka pala ng pagkain? Ay, grabe ka naman. Diba? Playa del Carmen. Ito yung ginagamit ko. Yan booking. Level 3 na ako. Kasi nga, diba, can afford naman yun to eh. Right? Puro Tapos hostel. sabihin niyo, wala akong ginastos ni Puro hostel. Nakita niyo yung booking niya, puro hostel. Engineer yan, ha? Engineer yan. Dalawa pa nga niya, professor na, engineer pa, pero puro hostel. Hindi naman siya nilalait natin, ha? Puro hostel. Alam na. Alam na this. O, kayo mga taga-US, kayo mga taga-Canada, alam niyo yan. O, hostel na lang ang binabanatan. Tayo, Boss Randel, saan tayo nag-check-in? O, para ano, saan tayo nag-check-in, Boss Randel? Doon tayo sa wharf. Ha? Sa wharf tayo. Brad, wharf. O, doon sa Hollywood, saan tayo nag-check-in? Doon mismo sa harap ng Hollywood. Bakit? Ako kasi yung nilalait mo. Ako yung nilalait mo na walang diploma. Na walang kung ano-ano, ikaw ang may diploma. Saan ka dinala ng diploma mo? Sa hostel. Engineer ka. Engineer, ha? Oh. Sino maniniwalang engineer ka at professor ka? Anak ng engineer yan, Brad. Engineer yan, walang kapera-pera. Anyari? Ha? Tapos kami pa yung walang pinag-aralan? Nagdadalawang buwan sa Japan? Naka-hotel? Sa Shinjuku? Hindi ko kami naka-hotel sa malayo. Oo, sa wharf kami. Sa wharf. Mismong tabing dagat. Para pagka ganun ko, wow, ganun kagad. Sandali ho ha. Hindi ho tayo nagyayabang dito. Lilinawin ko lang ha. Hindi po kami nagyayabang dito. Hindi ako nagyayabang. Bakit ko sinasabi to? Kasi nilait-lait yung diploma-diploma. Ang sinasabi ko lang dito, kung talagang engineer ka, namuhay ka sa OFW, alam mo yun, ang dami mong pinagyabang eh. Ikaw ang nagyabang. Tapos hostel ka lang pala. Ano ibig sabihin nun? Malamang kasinungalingan lahat ng sinabi mo. Yun ang totoo. Tama, mali. Yun lang ang punto ko dito, hindi pagyayabang. Kasi ang sinasabi ko lang dito, wala yan sa diploma. Wala yan sa kung ano-ano. Pinagyabang mo pang may diploma at may utak ka. Kung may utak ka, hindi ka sa hostel. Sabi nito, na-check-in kami dyan sa wharf, ang mahal. O tanong ninyo. Si Boss Randel, alam niya kung magkano binayaran ko sa hostel. Sa hostel to, sa wharf. Alam niya. Kasi pinadala ko sa kanya yung booking. Kasi sabi ko, i-check-in niya na maaga dahil late kami darating. Gabi na. Ni 5? Siya bang nagbayad niyan? Baka pati yung plane ticket ko. Pakita ko sa inyo plane ticket Yan ang ebidensya. Okay? Hindi yung dakdak lang. Kasi marami ka nang nabudol. Yan LA, October 14 to 17, Expedia ginamit ko. Yan yung email sa akin, Roy Domingo. Siya ba ang bumili? Sabihin naman nila, nasan credit card? Ayan, Kung i-click mo yan mga kaloys, dito papunta. Papuntang LA. Yan yung detail ng bookings ko. Okay, nandun yung pangalan ko. Fake yan? Nasa credit card ko po. Ayan, Fake, fake. 26, Flair Ticketing.
26 yung email. Oh. 700 lang ticket mo? Baka sabihin nila, hindi ako, ano. Ang nakakasad lang dito mga kaloy. Siyempre, hindi ko tanggihan yung mga offers nila. Kasi baka ako, nabastos. Hindi ko naman nang hiningi yun. Okay? What's the difference between me and Thinking Pinoy na pinapalabas nila na gustong matulog or maghanap ng tirahan sa LA? No, hindi po ako ganun. Naka-reserve na po yan lahat. Okay, bago ako ayan, sabi ni Safety and Security Vlog, almost 500 a day yung tinulugan natin. Kahit si Safety Security Vlog, doon natulog. Chinek namin, ako nag-check. Hindi sa sinasabi ko lang mo ito para malinaw na hindi baka mamaya pagbintangan na naman si Safety Security ang nagbayad sa hotel. Hindi po. Nagkumuha ako ng sariling kwarto kasi pinag-drive kami ni Randel. So nagkumuha ako ng sariling kwarto para kay Randel at isinama niya si Safety and Security Vlog. Doon sila natulog, di ko alam kung ginawa nila. Biro lang po. Hindi ko sila nagtabi. Yan sa harapan mismo ng Hollywood. Pagbaba mo, ayun na. Doon na mismo. Flair, ang sinakyan niyang airline. Sabi, nakakatakot yan dito sa airlines. Bakit po ba natin, hindi man lang sabi dito. Wag mo naman laitin yung aeroplano niya. Bakit yung aeroplano ba hindi padjak? O di hatak? Baka ginaganon yung LC. Hindi, alam mo, sa totoo lang, kaya natin sinasabi to kasi yan po yung sinasabi natin na wag po kayong papasok sa kasinungalingan. Okay? Tapusin na natin tong walang kakwenta-kwentang taon to. Bakit to? Pinasok kasi nila yung kasinungalingan. Ano yung kasinungalingan na yun? Kung ano-anong binintang nyo sa amin. Binintang nyo binabayaran kami. Binintang ninyo keso si Maharlika ang nagbayad. Ano ngayon na pala ninyo? 'Di ba? Kayo nag-aaway. Mukha kayong mga tanga. Yung kasinungalingan ninyo, kayo nagsisinungaling. Di mukha kayong eng-eng yan.